Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po ang Knowledge Pinas para sa topic natin ngayong araw. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay yung katanungan na may legal ba na basihan ang pagpapasara sa ABS-CBN. Bago natin sagutin ang katanungang iyan, kung sa tingin natin ang mga videos ng Knowledge Pinas ay may dagdag para sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interes, ay maaari po lamang na mag-subscribe tayo sa channel na ito. Balik tayo sa katanungan, may legal ba na basihan ang pagpapasara ng ABS-CBN? Napaka-controversial ng topic na ito. Laman ito ng balita nitong nakaraang linggo at ito rin ang dahilan ng maraming pagtalo-talo sa social media at sa iba pang mga larangan. Ano ba talaga ang sagot dito? May legal ba na basihan? Ang sagot ay meron. Kung meron na legal na basihan ang pagpasara ng National Telecommunication Commission or NTC sa ABS-CBN, ano-ano itong mga ito? Isa-isahin natin ang mga legal na basihan ng cease and desist order. Una ay yung tinatawag nating Act number 3846. So itong act na to ay nagre-regulate sa mga radio stations at radio communication. So paano nire-regulate ng act na ito ang mga radio stations at radio communications? Ang batas na ito ay nagre-require sa lahat ng mga nag-ooperate ng radio stations na kumuha ng franchise sa Congress of the Philippines bago sila payagang mag-operate. Ngayon ang tanong, paano napasama ang television dito? Ayon sa Supreme Court, kasama na yan ang television sa batas na yon dahil sa mga subsequent law ay sinama siya. Okay? Hindi kasama ang television sa batas na 3846 dahil sa wala pang television sa panahon na ito. Pero by principle of law, kasama siya. Ano ang paliwanag ng Supreme Court dito? Dahil sa mga sumunod na batas ay sinama na ang television sa binigyan ng requirement na kumuha ng franchise. Okay? Tulad ng batas na ito, Presidential Decree 576-A. Ito yung pangalawang basis kung bakit masasabi nating legal ang pag-shutdown sa ABS-CBN. Ano ang sinasabi ng batas na ito? Sinasabi ng batas na ito na kailangang merong franchise ang sino man na mag-operate ng television o radio channel. At ang pangatlong batas na basihan para may kapangyarihan o bigyang kapangyarihan ng NTC na ipatigil ang ABS-CBN ay yung Executive Order 546. Itong Executive Order na to ay siyang nag-create ng National Telecommunication Commission. At ano ang kapangyarihan ng National Telecommunication Commission? Ang mag-issue ng Certificate of Public Convenience. Okay? Para sa radyo at television para makapag-operate sila. So may kapangyarihan talaga ang NTC na mag-issue ng Certificate of Public Convenience. So ano ang basis? Ano ang basis para makapagbigay sila ng Certificate of Public Convenience? Balik tayo doon sa unang basihan ng batas. Kailangan na meron silang franchise mula sa Congress of the Philippines. At itong requirement na ito ay pinagtibay sa desisyon ng Supreme Court sa Associated Communications and Wireless Services, United Broadcasting Networks
versus National Telecommunication Commission. Anong laman ng Supreme Court decision na ito? Ano ang sinasabi ng Supreme Court sa desisyon na ito? Ang sinasabi lang ng Supreme Court ay dahil siyang tinatadhana ng batas na kailangang kumuha ng franchise ang television network bago siya payangang makapagsahimpapawid, kailangang sundin ito ng lahat. At sino yung may kapangyarihan na magbigay nito? Isa lamang, ang Congress of the Philippines. So balik tayo doon sa tanong na ang pagpapatigil ba ng NTC ay may basihan sa batas? Meron po. May 3 batas tayong binanggit sa talakayang ito at sa huli, binanggit natin ang desisyon ng Supreme Court na kung saan sinasabi ng Supreme Court na dahil sa mga batas na yon, kailangang kumuha ng franchise ang isang TV network bago siya payagang makapag-operate. So kung i-apply natin ito dito sa ABS-CBN, ay may sapat na legal na basihan ang NTC para nga ipatigil ang ABS-CBN sa pagsahimpapawid. Sa anong kadahilanan? Wala pa siyang franchise. At sino lang yung may kapangyarihan makapagbigay ng franchise? Ang Congress of the Philippines. So diyan muna po magtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Kung sa tingin natin ang mga videos ng Knowledge Pinas ay may dagdag sa ating kaalaman o kaya kasama sa ating mga interes, ay maaari po lamang na mag-subscribe tayo sa channel na ito. Maraming salamat po.